Hello and welcome! Sa video nga tayo pag-uusapan nga natin etong chapter 3 ng Baki Gaiden, ang kwento neto ni Doppo Orochi. Kaya naman bago tayo magsimula ay pakipindot muna etong like at subscribe button, at kung di mo pa nga napanood etong chapter 1 at chapter 2 ay ilalagay ko lang sa description etong link. At tara, simulan na natin! So simulan na nga natin ang kwento nang ipinakita nga etong yate malapit sa isang isla, at meron ngang tumitingin dito sa isla at walang iba kundi etong si Tokugawa, na kung saan sinisilip niya nga etong isla gamit ang telescope. Sabay sabi niya nga dito sa kanyang kasama paano kayang may mga tao na sobrang makasarili, at lumipat nga ang scene dito sa isla na kung saan etong si Doppo Orochi ay nanghuli nga ng isda gamit lang ang kanyang kamay mga tol. At focus na focus nga dito etong si Doppo Orochi at bigla niya na nga itong sinunggaban, at dahil nga mabilis itong kamay ni Doppo Orochi ay nahuli niya nga agad ito at niluto at kinain agad, na kung saan napasabi nga siya sa kanyang sarili habang kumakain na ang araw nga na to ay ito na ang pang 27 days dito sa isla. At dagdag niya pa nga dito, simula nga daw nang dumating siya dito sa maliit na isla na walang laman, na maski nga daw maraming makakain ay wala nga daw dito, at sigurado nga daw siya ay sobrang magugutom siya sa isla na to, pati na rin yung isa. So may kasama nga siya dito mga tol, at ang kasama niya pala dito ay walang iba kundi ang tigre, na kung saan sabay pa nga silang umiinom. At sabi pa nga dito ni Doppo Orochi, ang kalaban sa aking harapan ay isang malakas, na kung saan pareho nga sila ng iniisip na itong tigre, at halos di nga nila pinapansin ng isa't isa dito. At matapos nga nila uminom ay umupo nga lang sila sa gilid neto na parang magkaibigan. At sabi nga dito, kapag nakatira ka sa isang agubatan ay huwag mong madaliin ang iyong sarili patungo sa isang panganib. Kaya kung kaya mo nga kumilos na hindi nalalagay sa panganib ang iyong buhay ay kailangan mo itong gawin at sundin para nga maiwasan ang pakikipaglaban. At dito na nga nagiwalay etong tigre at etong si Doppo Orochi, at lumipat nga ang scene kung saan nagpapalakas etong si Doppo Orochi, samantalang etong tigre naman ay hindi nga interesado doon kasi nga dumadating nga na sobrang dali lang sa kanya nun. At makalipas nga ang 3 araw ay dumating na nga etong pang 30 days neto ni Doppo Orochi sa isla na to, na kung saan nagugutom na nga etong tigre. At sa isip nga ng tigre dito ay gusto nyo nga maraming laman ang bibig niya, at habang tinatanaw niya nga dito etong si Doppo Orochi ay naglalaway na siya mga tol. At dito na nga iniisip na etong tigre etong mga laman loob neto ni Doppo Orochi. Gustong gusto niya na nga daw tumatikman etong init at taba, na kung saan inimagine niya na nga na kumakain siya ng mga laman loob neto ni Doppo Orochi, na kung saan kakagatin niya nga daw to, ngunguyain at iinumin. At paulit-ulit niya nga sinabi yun, na kung saan kakagatin, ngunguyain at lulunukin. At ayaw niya na nga kumain ng mga dati niyang kinakain tulad ng squirrel at palaka, na kung saan ang natitira na nga lang daw ay etong si Doppo Orochi. At napatanong na nga siya dito sa kanyang sarili kung malakas ba o hindi etong si Doppo Orochi. Pero sinasabi niya nga dito lagi mga tol na mukha naman siyang masarap, at sinabi niya pa nga dito na hindi nga daw ito magiging madaling target, pero sinabi niya pa rin dito na mukha siyang masarap. Kumbaga mga tol, natatakot siya ngunit nangingibabaw nga etong pagkagutom niya. At naramdaman na nga siya dito ni Doppo Orochi, at sa isip nga dito ni Doppo Orochi na siya nga daw ang magiging pagkain netong tigre. At dito na nga naganda etong si Doppo Orochi kung saan hinigpitan niya na nga etong kanyang tali at sabay tuntok dito sa lupa, at hinarap na nga etong tigre. At sabi niya pa nga dito ang gagamitin niya nga ay karate laban sa tigre na to, pero ang makipaglaban sa isang tigre na hindi nagugutom ay hindi makakabuti. At dagdag niya pa nga dito ay dapat gutom nga etong tigre, dahil eto daw pagiging gutom ng isang tigre ay naglalagay sa kanya ng tamang pag-iisip. At nung makita nga ni Doppo Orochi ang mukha dito ng tigre ay napasabi na nga siya na parang gutom ka na. At sa isip nga dito ni Doppo Orochi, walang kahulugan kung ang kanilang pagnanasa para sa dugo ay hindi katulad ng sa akin. At dito na nga umatake etong tigre, at nasa isipan pa nga tong tignan mo itong tinatawag nilang ang nag-aalalang pusa ay nagiging kasing bangis ng isang leon. At dito na nga bumuelo etong si Doppo Orochi, na kung saan sinalubong niya nga ng kamao etong mukha ng tigre na natanggalan pa ng ngipin. Sabay banggit nga ng ayaw ko ng maamong pusa, at sinundan niya nga ito ng isang napakalakas na uppercut, na kung saan nagdugo nga ang bunganga dito ng tigre, sabay tadyak nga dito. At makikita nga natin dito mga tol na kung saan kinombo talaga siya neto ni Doppo Orochi. At dito na nga tinapos neto ni Doppo Orochi, na kung saan binigyan niya nga ito ng isang napakalakas na chop, na kung saan halos mayupi na nga ang leg nito. At matapos niyang matalo etong tigre ang kanyang mga nasa isipan sa sandaling ito, ang mga pader ay magiging punong-puno ng mga larawan ng eksaktong sandaling ito. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ko siya. Hindi ko maaaring payagan ng mga ito. Kailangan niyang maging nasa pinakamainam na kondisyon. So yan nga mga salitang tumatakbo sa isip neto ni Doppo Orochi bago matapos niya etong laban dito sa tigre.
At lumipat nga ang scene na kung saan sa buong laban pala nila ay pinapanood sila dito na ito ni Mr. Tokugawa. So doon na nga nagtatapos etong chapter 3 ng Baki Gaiden, ang kwento na ito ni Doppo Orochi. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko kayo mga tol. Kaya naman kung umabot ka na nga sa punto ng video na to ay pakipindot ng like at subscribe button. At kung meron kang ideas, thoughts, theory about dito sa Baki or sa iba pang anime ay pwede mong i-comment yan sa baba ng ating video at agad kong babasahin yan. At malay mo, may content natin yan in the future. So hanggang dito na nga lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Peace out!